Ayan, salamat po sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Isang kagalakan po sa akin na magamit ng Panginoon ngayong umagang ito dito sa ating morning devotion. Purihin po ang Panginoon at talagang sa biyaya at katapatan ng Panginoon tayo ay nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. So andito po tayo ngayon sa Purihin po ang Panginoon. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, awitan po natin ang ating Panginoon. Awitin po natin yung kabanal-banalang Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay tayo mga kapatid na magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige nga po mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Papurihan natin ang ating Panginoon. Glory to you, Jesus. Pasalubungan natin yung umagang ito ng papuri, parangal ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang inyong pangalan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, purihin kayo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa panibagong umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Natunay nga po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Naranasan namin ang inyong kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Kapag kami nangihina, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Narin ang inyong kalakasan, aming Ama. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Naawitan po namin kayo, O Diyos. Hallelujah, ngayong umagang ito, Panginoon. At hayaan nyo nga po na katagpuin nyo po kami, Banal na Espiritu. Hallelujah. Palakasin nyo po kami, Panginoon. Tulungan, Panginoon. Glory, glory to you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Awit po kami sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Sige po mga kapatid, awitan natin ating Panginoon. Kabanal-banalang Diyos. Hallelujah. Sige mga kapatid, awitan natin ating Panginoon. Glory to Jesus. Kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuod sa inyo ay luluhod. Lahat ng hindi magsasabing kayo lamang, Jesus ang Panginoon. Minsan pa po, awit natin ang Panginoon. Sabihin natin, kabanal-banalan, banal-banalang Diyos, walang katulad nyo. Lahat ng tuhod sa inyo ay luluhod. Lahat ng labi sasabing kayo lamang, Jesus ang Panginoon. Kabanal-banalang Diyos, hallelujah. Kabanal-banalang Diyos, walang katulad nyo. Lahat ng tuhod sa inyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing kayo lamang, Jesus ang Panginoon. Kabanal-banalang Diyos, kabanal-banalang Diyos, walang katulad nyo. Lahat ng tuhod sa inyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus ang Panginoon. Hallelujah. Lahat ng labi magsasabing kayo lamang, Jesus ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo aming Ama. Hallelujah, hallelujah. 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 Sige po mga kapatid, awitan natin ating Panginoon ng walang instrumento. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin natin, kabanal-banalan Diyos. Hallelujah.
kabanal-banalang Diyos, walang katulad nyo. Lahat ng tuhod sa inyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing kayo lamang Jesus ang Panginoon. Isa pa, kabanal-banalang Diyos, kabanal-banalang Diyos, walang katulad nyo. Lahat ng tuhod sa inyo ay luluhod. Lahat ng labing magsasabing kayo lamang Jesus ang Panginoon. Kabanal-banalang Diyos, hallelujah. Kabanal-banalang Diyos, walang katulad nyo. Lahat ng tuhod sa inyo ay luluhod. Labi magsasabing kayo lamang Jesus ang Panginoon. Kabanal-banalang Diyos, hallelujah. Kabanal-banalang Diyos, walang katulad nyo. Lahat ng tuhod sa inyo ay luluhod. Labi kayo nagsasabing kayo lamang Jesus ang Panginoon. Lang sasabi kayo lamang Jesus ang Panginoon. Yes Lord, hallelujah. Kabanal-banalang Diyos, hallelujah. Hallelujah. At lahat ng labi magsasabi, Panginoon, na kayo lamang ang aming Panginoon, aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Napakabuti niyo, O Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, parangalan kayo, O Diyos, sa bawat buhay namin. Hayaan niyo nga po, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng inyong salita, O Diyos, ay patuloy niyo po kaming bigyan ng fresh revelation, O Diyos, sa inyong mga salita, Panginoon. Bagamat narinig na siguro namin, Panginoon, ang inyong mga salitang ito. Hayaan nyo nga po, Panginoon, na maging mabangong samyo, O Diyos, ang aming gagawin ito, O Diyos, na pag-aaral ng inyong salita sa inyong harapan, Panginoon. Hayaan nyo nga po, Panginoon, na bigyan nyo po kami ng fresh revelation sa inyong mga salitang ito kapag narinig po namin, aming Ama. Salamat po, ihanda niyo po ang bawat puso namin, bawat buhay po namin, aming Ama. Purihin kayo, parangalan kayo sa aming mga buhay. Ito po, Diyos, ang aming salamat dalangin. Maraming pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. At ngayon naman, mga kapatid, ay tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, ang pamagat ng ating o title ng ating pag-aaralan ay Declaring Our Faith sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So, dito po sa aklat ng Genesis chapter 22 verse 1 hanggang verse 1 hanggang 19. Ulitin ko po, Genesis chapter 22 verses 1 hanggang 19. Pero mga kapatid, hindi ko po lahat ito babasahin. Hallelujah. May mga talata lang po akong babasahin at patuloy tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Nasabi rito, tatalo na po ako sa verse 5. No, sabi rito sa verse 5, kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami kaagad. Ang ating pong pinag-aaralan ngayon ay yung pong inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac. At alam nyo, mga kapatid, ang gusto ko pong nais po ng Diyos na ipaalala sa atin ay kinakailangan, anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating pinagdaraanan, lagi tayong nagde-declare. Hallelujah. Nagde-declare tayo ng tulong ng Panginoon. Alam nyo si Abraham, mga kapatid, bagamat alam ko na masakit para sa kanya na biruin nyo, mga kapatid, na hindi ito katulad ni Samuel na ibibigay lang sa church at maglilingkod sa Panginoon. Ito ay siya mismo ang papatay. Handog na susunugin ang gagawin sa kanyang anak. Pero bagamat
mahirap sa kalagayan ng isang tao na sumunod sa ganung pagkakataon, ay nagawa pa rin ni Abraham dahil ganun yung puso niya sa Panginoon, yung pagsunod. Hallelujah. At sa pagsunod noon, ang kalakip po noon mga kapatid, is kinakailangan tayo ay nagdi-declare ng ating pananampalataya mga kapatid. Katulad ni Abraham. Akyat po tayo ng verse 4. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham, so nung malapit na sila, ay nakita na ni Abraham yung sinabi ng Panginoon na bundok na paghahandugan ni Abraham kay Isaac. At mga kapatid, nung pagdating sa verse 5, alam nyo si Abraham ay nag-declare sa kanyang dalawang alagad o dalawang alipin na babalik din kami. Ang sabi ni Abraham doon sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan nyo ang asno at aakyat kami doon sa bundok ni Isaac o ng aking anak para sumamba. At ang sabi doon ni Abraham, ito yung pagdideclare ni Abraham mga kapatid, babalik din kami kaagad. Babalik din kami kaagad. Ibig sabihin, dinideclare na ni Abraham na babalik silang dalawa na kanyang anak. Bagamat alam niya na ihahandog niya si Isaac sa Panginoon, ay ganun pa rin yung kanyang pagdideclare ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. No? Kung sa ating kaya nangyari yun mga kapatid, kaisa-isa mong anak, no, inalagaan mo ng ayos, and then hiningi sa'yo ng Panginoon ay handog mo para sa akin. No, handog na susunugin. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, hindi po ito katulad ni Samuel na inihandog ng kanyang ina para sa church. Ito po ay ihahandog ni Abraham para handog na susunugin mga kapatid. Alam niyo, nandun yung pagsunod ni Abraham sa Panginoon. Hallelujah. Pero nandoon kalakip yung kanyang pagdideklara na kahit alam niya na tutugakan niya, papatay niya yung kanyang anak para handog na susunugin, ay nagdideclare pa rin siya ng kanyang pananampalataya dun sa kanyang dalawang alipin na babalik din kami kaagad. Ang sabi niya, babalik din kami kaagad. Ano ibig sabihin nun? Dalawa silang babalik. Hindi niya sinabing, o sige dito muna kayong dalawa, bantayan niyo ang mga asno natin at babalik din ako. Babalik din ako kaagad. Hindi niya po sinabi mga kapatid yung gano'n na babalik ako. Ang sinabi niya, babalik kami kaagad. Ibig sabihin, kasama si Isaac. Hallelujah. Mga kapatid, ano man ang ating pinagdaraanan right now, ano man ang sitwasyon natin, mga kapatid, hallelujah, lalo na sa ating mga destino, lalo na sa mga, kung nasan man tayo ngayon, mga kapatid, na lugar o bansa, hallelujah, ano man ang ating pinagdaraanan, mag-declare tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah, yung tulong ng Diyos. I-declare talaga natin na Panginoon, wala mang pang bayad ng church, wala mang pang opa ng church, alam po namin, may gagamitin kayo. So we are declaring our faith. Wala pa, pero pinaniniwalaan natin. Pero alam natin na wala. Pero nandoon yung ating pagdideklara na kahit wala, magkakaroon dahil ang Diyos ang magpo-provide. Ang Diyos ang kikilos mga kapatid. Ganon ang nasa kaisipan ni Abraham mga kapatid. Hallelujah. He is declaring His faith sa ating Panginoon. Hallelujah. Nagdideklara siya bagamat mahirap yung sitwasyon. Ikaw ba naman yung ama at kaisa-isa mong anak? 'Di ba mahal na mahal niyo kung kaisa-isang anak? At kahit na 10 yung anak, kahit na 3, kahit na 6, mahal mo pa rin. Ang usapan doon mga kapatid is mahal mo. Hindi mo kayang masaktan, kaya nga inaalagaan mo. Hindi mo nga pinadadapuan sa lamok eh. Hindi po ba mga kapatid? Pero hiningi sa iyo ng Panginoon yung kaisa-isa mong anak. At hindi lang simpleng paghingi ng Panginoon, kundi handog na susunugin. Ibig sabihin yung dugo nun ay ikakalat doon sa altar ng Panginoon. Ganon ang ibig sabihin ng handog na susunugin. At aapuyan yun kasi susunugin. Yung laman nun ay susunugin.
para maging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Ganun yung sinasabing handog na susunugin. Pero bagamat alam ni Abraham na ganun yung utos ng Diyos, ay naroon yung kanyang pagdideklara, naroon yung kanyang paniniwala, no? Na ang Diyos ay tutugon, ang Diyos ay magpo-provide. Kaya sinabi niyang ganon, mga kapatid. Kaya sinabi niya dun sa dalawang alagad niya, na babalik din kami kaagad, kasi alam niya na ang Diyos niyang pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan, na kayang-kayang mag-provide ng kapalit kapalit ng kanyang anak na panghandog, bilang panghandog na susunugin. Ganon yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. At magpatuloy pa po tayo, sabi dito sa verse 6, ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at sulo. 7, habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama. Sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong, pero nasaan po ang tupa na ihahandog? Ngayon si Isaac nagtanong sa kanyang ama, kay Abraham. Kasi mga kapatid, daladala na, sabi nga niya, Ama, mayroon na tayong panggatong, mayroon na tayong sulo, mayroon na tayong itak. Pero nasaan ang ihahandog na tupa? Yun ang hinahanap ni Isaac, yung tupa na ihahandog. Sumagot dito na naman si Abraham sa verse 8. Nagdeklara na naman siya sa kanyang anak. Una, nagdeklara siya doon sa dalawa niyang alipin na babalik silang dalawa ng kanyang anak kaagad. Pangalawang pagdideklara ni Abraham ay sa kanyang anak mismong kay Isaac. Ito ang sabi ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. At nagpatuloy sila sa paglalakad. No, nagdeklara na naman si Abraham sa kanyang anak. Ito ang sinabi niya, Anak, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. Hallelujah. Kanina, doon lang siya sa dalawang alipin nila. Nagdeklara na babalik din sila kaagad. Pangalawa, nagdeklara na si Abraham mismo sa kanyang anak na anak. Ang sabi niya, Anak, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. No? Alam ni Abraham na ang Diyos ay tagapag-provide. Hallelujah. Our great provider ang ating Panginoon. Jehovah Jireh natin ang Panginoon, mga kapatid. Our Jehovah Jireh ang Panginoon. Alam niyo ni Abraham, kaya sinasabi niya, bagamat mahirap ang sitwasyon, bagamat ang nakikita ko yung pagsubok, bagamat ang nakikita ko ay yung hirap na nagagawin ko. Noon nahihirapan si Abraham diyan na sigurado yung physically, pero pinaglalabanan niya ng kanyang pananampalataya. Kasi kung tayo ang nasa kanyang sitwasyon bilang tao, bilang laman, ay napakahirap ibigay yung kaisa-isa mong anak. No? Na alam mo namang papatayin, alam mo namang susunugin. Pero bagamat ganun ang sitwasyon, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, bagamat mahirap, bagamat hindi madali yung pinagdaraanan ni Abraham, ay ganun pa rin naka-tune up, ganun pa rin nakapokus yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Na bagamat nakikita niya ay yung problema, bagamat ang nakikita niya ay yung literal na ihahandog niya yung kanyang anak, hindi po yun ang totoo, hindi yun ang nakikita niya, yung sitwasyon na yun. Ang nakikita niya ay yung pagpo-provide ng Panginoon. Hallelujah. Doon sa gagawin niyang paghahandog, yun ang maglalaan. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating mga sitwasyon, lalo na sa mga destino po ng mga pastora, ng mga manggagawa, hallelujah. Alam ko po na hindi po madali na humawak ng isang gawain ng Panginoon. Tulad po dito sa Abu Dhabi, sa UAE, DFC Abu Dhabi, UAE. Hindi po madaling humawak, pero dahil po sa biyaya at katapatan ng ating Panginoon, naniniwala po kami na ang Diyos ang nagtakda ng mga pagkakataon na ito at siya ang may dahilan kaya nagkaroon ng gawain dito. Bagamat yung karamihan ng mga miyembro at mga manggagawa ay nakauwi na sa Pilipinas, naniniwala po tayo, mga kapatid, na
ang Diyos po ang magpo-provide ng mga panibagong mga kaluluwa at mga manggagawa. Kung may inaalis ang Diyos, mas maraming ipadadala ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ganun po sa ating mga sitwasyon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kung wala po tayo pang simbahan, nangungupahan pa lamang, magdeklara na tayo sa Panginoon, Lord, ang lupang ito, ilihans natin mga kapatid, ang lupang ito, Panginoon, ibibigay niyo po ito para sa amin. Naalala ko ang Pastor Masaredo, no? Yung tawag dito, yung bundok sa Mabini. Sabi niya ay, Panginoon, ibibigay niyo po sa amin yung bundok na yan, pantabon dito sa sa tabing dagat. Kasi nagtabon sila doon sa tabing dagat, kaya nagkaroon po tayo doon ng camp sa Mabini, Batangas. Hallelujah. Ay biruin niyo mga kapatid, alam niyo naman po yun sa nakakarami. At yung mga nauna na po sa paglilingkod na pinaulan ng Panginoon. And then yung lupa ay lumambot, gumuho. At yung may-ari naghahanap ng kukuha. Ganun ang Diyos mag-provide sa atin. Biruin mo, kinakailangan mga kapatid, ang nakikita natin ay hindi yung nariyan na problema. Dapat ang makita natin mga kapatid, ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan na nagpo-provide mga kapatid. Kinakailangan lang, we need to declare our faith sa ating Panginoon katulad ni Abraham mga kapatid. Hallelujah. Sa verse 9, nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, ginapos si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Hallelujah. Nung pagdating po nila doon sa bundok, o dun sa tuktok ng bundok, nagready na si Abraham ng altar, nagready na ng dapat i-ready, yung kahoy ay niready niya. At pagkatapos nun, walang alinlangan, iginapos niya, itinali niya yung kanyang anak si Isaac para ihandog. No? At inhiga sa ibabaw ng altar. Verse 10, pagkatapos kinuha niya ang itak at nang papatay na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Abraham, Abraham, sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Ngayon, nung iniready na ni Abraham yung altar, kahoy, tinalian niya na si Isaac, inihiga niya na sa ibabaw, kinuha niya na ang itak. At actual na niya nasasaksakin mga kapatid. Actual na. Hallelujah. Naroon na. Dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. Kapag may pagsunod sa Panginoon, ang kalakip nun dapat ay nagdi-declare tayo sa Panginoon na ang Diyos ay magpo-provide. Gano'n man kabigat, gano'n man katindi ang mga problema at pagsubok na pinagdaraanan natin mga kapatid. Ang makita po natin ay ang tulong ng Panginoon. Ang makita po natin, hallelujah, ay ang pagpo-provide ng Panginoon sa lahat ng ating mga pangailangan. Especially sa gawain ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. At gayon na nga, sasaksakin na ni Abraham yung si Isaac. At tinawag siya ng anghel ng Diyos. Anong sinabi ng anghel ng Diyos? Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang iyong anak. Napatunayan ko na may takot ka sa Diyos. No, napatunayan na daw nung anghel ng Diyos. Actually, ito nasaan ba yung anghel ibig? Maliit lang anghel. Anghel to ng Panginoon. So, sabi ng anghel, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos. Huwag mong gawin yan. So, hindi na sinaksak ni Abraham yung kanyang anak dahil sa utos ng anghel ng Diyos. Hallelujah. Ano na ang ginawa ni Abraham? At ano na ang ginawa ng Panginoon? Kung hindi na si Isaac ang iahandog na susunugin, alin na? Ito na ang ginawa ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sa verse 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Sa 13 po mga kapatid. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak.
Ano na ang nangyari mga kapatid? Yung pagdideklara ni Abraham dun sa kanyang alipin, dun sa kanyang dalawang alipin at sa kanyang anak na si Isaac ay nangyari na. Nandoon pa sa ibabaw yung magiging matinding problema. Doon pa lang sa baba, nagdeklar na siya mga kapatid. Nagdeklara na siya na bagamat mahirap yung pag-akyat sa bundok, hindi pa niya nakikita yung mangyayari. Pero ano ang ginawa ni Abraham? Nagdeklara na siya. Abraham declaring his faith sa ating Panginoon. Bagamat mahirap yung sitwasyon, hindi po madali yung sitwasyon o hindi po madali yung ginawa ni Abraham. Alam ko mga kapatid, sa mga sitwasyon natin, hallelujah, ay hindi po madali. Hindi po madali mga kapatid, alam ko po yan. Pero mas alam ng Panginoon yung mga sitwasyon natin. Ang gawin po natin ay ideklara po natin yung tulong ng Panginoon. Kung tayo ay mga pioneers na nagbubukas ng mga gawain, deklara natin ang Panginoon ang magpaparami. Ang Diyos ang kikilos. Ang Diyos ang magkapakita ng kanyang himala doon sa mga tao. Ang Diyos ang magpapagaling doon sa may mga karamdaman. I-declare na natin mga kapatid. In the name of Jesus, pinagaling na tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Doon natin maipapakita ang ating pananampalataya sa ating Panginoon kapag nagde-declare po tayo mga kapatid. Doon natin maipapakita sa Panginoon yung ating paniniwala kapag tayo ay nagdedeklara. Hindi pa nangyayari pero pinaniniwalaan na natin. Yun po ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Kaya nga si Abraham, nandun pa yung sagot ng Panginoon sa tuktok ng bundok. Doon pa lang sa patag, bago pa sila umakyat sa bundok, nagdeklara na siya mga kapatid. Abraham declaring his faith na ang Panginoon ang magpo-provide habang sila lumalakad. At doon sa dalawa niyang alipin, Abraham declaring his faith na babalik silang dalawa ng kanyang anak. Hallelujah. Ganun po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Anong ibig sabihin ng bundok na yon? Sumisimbolo sa mga problema, sumisimbolo sa mga pinagdaraanan natin mga kapatid. Nais ng Panginoon. Nandun pala yung yung sagot doon sa tuktok ng bundok na yon. Pero nais ng Panginoon, doon pa lang sa patag, doon pa lang habang tayo naglalakbay patungo, paakyat doon sa bundok, nais na ng Panginoon mga kapatid na magdeklara na tayo ng tagumpay dahil pinagtagumpay na tayo ng Panginoon. We are more than conqueror, sinabi ng salita ng Diyos sa Bagong Tipan. We are more than conqueror. Anong ibig sabihin? Higit pa daw tayo sa mananagumpay. Pero paano natin malalaman yun? Sa pamamagitan ng ating pagdideclare sa Panginoon na, Lord, pagtatagumpay mo ako. Pinagtagumpay mo na ako, Panginoon. Pinagtagumpay mo na ako, Panginoon. Lord, makakagraduate po ako ng Bible School. Panginoon, tulungan niyo ako. Makakagraduate ako ng Bible School. Mga kapatid, maraming hindi nakakagraduate sa Bible School. Hallelujah. Dahil sa mga pinagdaraanan, mga problema, pagsubok. Pero mga kapatid, deklara natin, makakagraduate po kayo dyan sa Bible School, mga kapatid. Amen. Makakagraduate po kayo. Declare nyo na, Panginoon, wala po akong tuition, kailangan na. Declare po natin mga kapatid, mga Bible School student, declare na natin. Ang Panginoon ang magpa-provide. Hallelujah. Natatandaan ko noon mga kapatid, bago tayo manalangin, ay binigyan kami ng aming pastor ng 500 pesos. Dati binibigyan kami ng 1,500 pesos kasama ng aming allowance back to back. Tatlo po kaming estudyante nun. Sabi ng pastora po namin, ayan ang pamasahin nyo, bahala na kayo pabalik. Hindi po namin malaman kung kami po ay papasok o magtutuloy pa po kami o hindi. Kasi binigyan lang kami ng pamasahe papunta sa Bible School. At galing po kami sa Batangas City. Doon po yung church natin, doon po kami nakatira. At hindi po namin malaman kung tutuloy kami. Pero may mga bag na kami nun. Naka-ready na po kami. Hindi namin, tutuloy pa ba tayo? Hindi. Kasi, wala nang pabalik eh. Paano na yung pabalik? Paano yung pagkain natin? Dati binibigay 1,500 eh.
Ngayon, 500 pesos na lang. Paano pagkakasahin? Baka nga kulang pa to sa pamasahe natin o sakto lang eh. So, paano na ang pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, sa mga Bible student. No, sa mga ito po, ito sinasabi ko, totoo ko nung kami nag-aaral ng Bible school. Sa mga Bible student. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, salamat sa Panginoon, nag-decide pa rin kami. O sige, pumasok tayo. 3 po kami noon eh. Hallelujah. 3 lalaki po kami. Hindi pumasok kami. And then ang ginawa namin mga kapatid ay talagang lumuhod kami sa Panginoon. Kapag devotion na, talagang lumiyak kami sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Lunes na po, matatapos ng Lunes. Panginoon, Miyerkules na. Isang araw na lang. Martes na, Panginoon, isang araw na lang. Uuwi na kami, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, kayo ang magpo-provide. Tutulungan niyo kami. Nung Miyerkules na, Panginoon, last day na. Mamayang gabi, uwi na. Tulungan niyo po kami. Alam po namin magpo-provide kayo. At alam niyo mga kapatid, nakakagulat ng Panginoon. Yung isa po namin kaklase ay ginamit ng Panginoon. Sabi po niya, ito pinabibigay ng Panginoon. Hindi naman po namin sinabi sa kanya. Mga kapatid, hindi po namin sinabi sa kanya. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah, sinurvive kami ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa loob ng 2 taon, mga kapatid. Sinurvive kami ng Panginoon. Hindi madali, pero nagiging madali kapag ang nakikita natin, mga kapatid, ay yung tulong ng Panginoon. Nagiging madali yung sitwasyon natin kapag ang nakikita natin ay ang Diyos ang tutulong. Nagiging madali yung sitwasyon natin, mga kapatid, kapag sinabi natin, Lord, kayo po ang tagapag-provide. Kayo po ang magpo-provide nito, Panginoon. You are my great provider, Panginoon. Kapag sinasabi natin yun sa Panginoon, nagiging madali yung sitwasyon natin. Pero bagamat hindi madali yung sitwasyon, nagiging madali dahil sa ating pagdideklara ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. We are declaring our faith. Hallelujah. Kaya si Abraham, bagamat mahirap, nagiging madali sa kanya yung paghahandog sa kanyang anak para tuga ka na, para patayin na at ihandog ng bilang susunugin. Nagiging madali sa kanya dahil alam niya na ang Panginoon na magpo-provide. Ano nangyari mga kapatid? Nag-provide ang Diyos. Nung sinabi ng anghel, huwag mo nang patayin yung iyong anak. Paglingon ni Abraham, nakita niya na may tupang lalaki na nakasabit yung sungay dun sa bagin. Yun ang kinuha niya kasi hindi na makalis. So yun ang ginawa niyang kapalit, mga kapatid, ni Isaac para ihandog bilang handog na susunugin. Kaya tinawag niya ang bundok na yun na bundok ng tagapag-provide. Ang sabi po rito sa verse saan ito? 14. Yan, naglalaan ang Panginoon. Tinawag ni Abraham ang lugar na yon na naglalaan ang Panginoon o bundok ng naglalaan ang Panginoon. Hallelujah mga kapatid. Salamat sa Diyos mga kapatid dahil nakita natin na ang Panginoon kailanman ay hindi niya tayo pagkukulangin. Anong kinakailangan mga kapatid? I-deklara lang natin. We need to declare our faith sa ating Panginoon. We are not looking or we are not walk by looking or yung nakikita natin. We are walking by faith mga kapatid. We are walking by faith. Ano ibig sabihin? Lumalakad tayo sa ating pananampalataya. Hindi doon sa nakikita. Hallelujah. At nakalagay pa nga doon sa likuran ng church diyan sa Quezon City mga kapatid or sa ibang mga church ay action with living faith mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Tayo po manalangin mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa inyo aming Ama ngayong umagang ito. Patuloy niyo po kaming tulungan, patuloy niyo po kaming palakasin, Panginoon. Hayaan niyo nga po ang inyong mga salita na narinig po namin ngayong umagang ito, O Diyos, ay maging mapagpala, O Diyos, sa mga makikinig, O Diyos, na inyong mga anak, Panginoon. At ang inyong mga salitang ito, O Diyos, ay gawin niyo lamang po, Panginoon, isang instrumento, Panginoon, upang inyong mga anak ay patuloy na mapalakas, Panginoon, sa mga nangangailangan ng inyong salitang ito, O Diyos, at sa mga makikinig, Panginoon. Hayaan niyo nga po, O Diyos, na kayo po ang patuloy na magturo sa amin, Banal na Espiritu, at ang inyong mga salita, Panginoon, ay patuloy namin, Panginoon, isabuhay aming Ama.
Pagpalain niyo po, O Diyos, ang umagang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat mga anak niyo, Panginoon, na nakinig at makikinig pa, Panginoon, ng devotion na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito, Panginoon. Isa pong pribileyo sa akin, Panginoon, na magamit mo aming Ama. Hallelujah. At kayo maluwalhati sa aming buhay ngayong umagang ito, Panginoon. At patuloy, Panginoon, dinideklara namin, Panginoon, ang panibagong araw na ito, O Diyos, ay tagumpay na, Panginoon. Ang panibagong linggo na ito, O Diyos, ay tagumpay na pinagkaloob nyo na sa bawat isa sa amin na inyong mga anak, Panginoon. In the name of Jesus. At Lord, dun sa mga may mga karamdaman, ngayon pa lamang, O Diyos, nagdideklara na kami, Panginoon, in the name of Jesus, ng kagalingan aming Ama, in the name of Jesus. At doon, Panginoon, sa mga nangangailangan ng kagalakan, Panginoon, ayun pa lamang, O Diyos, nagdideklara na kami, Panginoon, ng inyong pagbibigay ng kagalakan in the name of Jesus sa inyong mga anak, Panginoon, na nangangailangan ng kagalakan, nangangailangan ng kalakasan, in the name of Jesus. I declare and decree in the name of Jesus na pinagkaloob nyo na sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah sa umagang ito, Panginoon. At kami, O Diyos, ay lalong magpapatuloy at maglilingkod sa inyo, aming Ama. Maraming pong salamat. Salamat, O Diyos, sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. To God be the glory. To God be the glory. Maraming pong salamat. Parangalan kayo, papurihan kayo sa aming mga buhay. Ito po, O Diyos, ang aming nagkakaisang dalangin na mayroon pa salamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Patuloy po tayo na maglingkod sa ating Panginoon. God bless po sa bawat isa. To God be the glory po.